Sugda nato mga bay sa mga update sa padayong gyera sa Israel ug Amerika batok sa Iran. Breaking news karon pa lang yun. Gipahibalo sab sa presidente sa Iran nga si Masoud Pezeshkian nga giaprobahan sa ilang Temporary Leadership Council ang suspensyon sa pag-atake nila sa mga silingang nasod. Pero kana kung dili gikan didto ang mga moatake sa ila. Ang gobyerno pod mitagsa-tagsa og ni-enumerate no sa mga himuong pagpangandam o posibleng epekto aning gyera sa Middle East sa mga presyo dinhi sa ato sa Pilipinas sa sunod nga semana. Mubalita kanato si Bril Montalvo. Padayon gihapon ang binayluay og pinusilay tali Israel ug Iran. Tungod niini ang US Embassy diha sa Jordan gikanselar ang tanang visa appointments. Dihang usab ang mga applicants nga dili una moadto sa embassy alang sa ilang kaluwasan. Si Vice President Sara Duterte nagpagawas og video message bahin sa padayon nga pagsaka sa presyo tungod sa gyera sa Middle East. Sa iyang pamahayag, giawhag sa bisi ang mga lokal nga kagamhanan, mga ahensya sa gobyerno ug ang tanang Pilipino nga mulihok na. Marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Gibarugan usab ni VP Sara nga kinahanglan mag-focus una ang gobyerno sa lokal nga produksyon ug ang strikto nga pagbantay sa mapahimuslanon sa panahon. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Si Pangulong Bongbong Marcos nagipag-istorya kang presidente sa United Arab Emirates nga si Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Gipahayag ni Marcos ang iyang solidarity sa katawhan sa UAE taliwala sa sitwasyon sa Gulf region. Nagpagawas usab siya og mensahe mahitungod sa mga lakang sa kagamhanan sa nagpaabot nga epekto sa gera ngadto sa Pilipinas. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 748 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.